Majority Leader. Mr. Speaker, it being a Monday, I move that we open the privilege hour and recognize the Honorable Nancy Catamco of the 2nd District of North Cotabato who wishes to avail of the privilege hour. Without objection, the motion is approved. The privilege hour is opened. The lady from the 2nd District of North Cotabato, the Honorable Representative Nancy Catamco, is recognized to deliver her privilege speech. Please proceed, Your Honor. Salamat po, Mr. Speaker. Bilang tagapangulo ng Committee para sa mga Katutubo, ang Committee on Indigenous Peoples, tumitindig ako ngayon sa inyong harapan upang ipaabot sa inyong kaalaman ang isang napakahalagang issue na nangangailangan ng kagyat ng pagkilos ng kapulungang ito. Narito ngayon ako sa ngalan ng mga pinuno ng tribong Atamanubo at Matigsalog ng Kapalong at Talaingod sa lalawigan ng Davao del Norte at San Fernando Bukidnon upang humanap ng tamang aksyon pambatasan o legislative action na higit na magpapalakas sa ibinibigay ng proteksyon ng Estado sa mga karapatan ng mga katutubo. Tungkol ito sa isang napakalubhang issue na kasalukuyang sumisira sa kapayapaan at buhay ng komunidad ng mga Atamanubo at Matigsalog na naninirahan sa bahaging ito ng Mindanao. Kung hindi tayo kikilos, maaring guluhin din kung hindi pa ginugulo ng usaping ito ang iba pang mga komunidad ng iba pang mga katutubo. Mr. Speaker, ang tinutukoy ko po ay ang isyung nagaganap ngayon sa Haran. Ang layunin ko po ngayong hapon ay manawagan sa kapulungang ito na gumawa ng marapat na hakbang na magbibigay sa mga kapatid nating katutubo ng ibayong proteksyon laban sa isang bagong pamamaraan ng pang-aabuso at diskriminasyon gaya ng nangyayari ngayon sa Haran. Mr. Speaker, ang issue sa Haran ay hindi tungkol sa akin. Ang mga maanghang na paratang na ibinato sa akin ay nangyari upang pilit na maibaba ang issue sa level ng personalan nang sa gayon ay huwag maibunyag ang kasuklam-suklam na panlilinglang, pang-aabuso at diskriminasyon sa nagaganap sa Haran. Ito po ang dahilan kung bakit minarapat kong magsalita ngayong hapon sa inyong harapan upang maipaalam sa kapulungang ito ang tunay na kalagayan ng mga lumad na Atamanubo at Matigsalog sa Haran nang sa gayon ay makagawa tayo ng karampatang pagkilos na mapahinto sa mga pang-aagbusong naganap doon. Naniniwala po ako na ang pang-aabuso at diskriminasyon sa mga lumad na nangyayari sa Haran at iba pang lugar ay maaaring mahinto sa pamamagitan ng isang batas o mga batas na magpapalakas at magbibigay ngipin sa isang garantiyang nakapaloob sa Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA. Ang tinutukoy ko po ay ang probisyon sa IPRA na gumagarantiya ng espesyal na proteksyon sa mga katutubo sa mga panahon ng kaguluhan dulot ng armadong tunggalian o armed conflict. Higit pong mahalaga na magawa kaagad ito sapagkat ang pag-aaklas laban sa Estado o insurgency ay nagaganap ngayon sa mga kanayunan kung saan naninirahang mapayapa ang mga kapatid nating lumad. Uulitin ko po, hindi po ito tungkol sa akin o sa mga personal na batikos laban sa akin. Ang issue po dito, Mr. Speaker, ay kung ang mga lumad na naroon ngayon sa Haran ay biktima o hindi ng panlilinglang, pang-aabuso at diskriminasyon na sa kasamaang palad ay hindi nasasakop
ng ating kasalukuyang batas. Mr. Speaker, ang mga ata-manubo at matigsalog na tinutukoy ko ay nalinlang upang magtungo sa haraan. Ngunit, ang lalong kasuklam-suklam ay ang paggamit sa kanila upang ipahayag ang pagprotesta laban sa pamahalaan ng ibang mga tao na kasapi na kung ano-anong organisasyon na may iba pang mga paniniwala at agendang politikal. Hindi ko alam kung sinasadya ito o hindi. Ngunit maliwanag na nilabag at niyurakan ng mga tao at organisasyong ito ang mga karapatan ng mga lumad nang gamitin sila bilang mga kinakasangkapan or frontmen upang ipahayag ang kanilang pagprotesta at isulong ang kanilang agendang politikal. Mga pagprotesta at isang agendang politikal na wala namang kinalaman ang mga lumad. Iginagalang ko at handa kong ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino na ipahayag ang kanilang hinaing at pagtutol sa anumang issue sa mapayapang paraan. Ngunit, naniniwala ako na hindi naman dapat abusuhin ang karapatang ito. Hindi lang inabuso at patuloy na inaabuso ang mga lumad sa haraan. Ang lalong nakagagalit at kasuklam-suklam ay ang panlilinlang na ginawa upang mapapunta sila doon sa Davao. Naging biktima ng panlilinglang at diskriminasyon ang mga lumad dahil sila'y likas na mapagtiwala. Nasabi ko ito dahil hanggang ngayon ay wala pa akong nakita o nabalitaan man lang na sektoral na pagtutol o protest action. Mas masahol pa sa ginawang pagtrato sa mga lumad sa haraan. Inabuso ng mga hindi naman katutubo ang likas na pagiging mapagtiwala ng mga lumad upang sila'y malinlang at mapapunta sa haraan. Tingnan po natin ang audiovisual presentation na natanggap ko mula sa organisasyon ng mga lumad na tinatawag na Maminturan Development Foundation Incorporated. At dito nasagot ang katanungan kung bakit at papaano ba talaga sila napunta sa haraan. Niadtong katapusang simana sa Enero, kaya ginabi kami sa President sa National Assembly ng Aquino III, Congressman Manny Pacquiao, Mayor Tito Duterte, mga opisyalis sa SCP, kasundaluhan, sa susunod, giingnan kami ang pagkahinuon na dayan, kinahanglan kayo ng mahino, o nga ang adto sa Davao City, sulit lamang sa panuhan namin. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga lumad sa haraan. Nagmistulang bilanggo sila sa kabila ng kanilang pagsausumamong pauwiin na sila. Ginamit sila bilang mga demonstrador sa mga political rallies sa mga lansangan sa lungsod ng Davao. Inihiwalay sa kanilang lupang kinagisnan or ancestral domain.
Inilayo sila sa kanilang mga pamilya at isang bunga nito ay ang malungkot na pagpapakamatay ni Lito Londia sa loob ng Haran. Tingnan po natin ang audiovisual na ito. Hindi pa kasi Naglalagay ang kanilang araw kung gusto makaayon ng Diyos. Meron sa klase tulad sa kins na sa ang nakita ng nawa sa dito ng yan na tayo sa aming mga sunod sa kapang. ngayon naman sige. Hindi ngayon. Ha? Hindi ko wala na si Duke kasi pero plus 5 na plaka. connection sa akin dito. Kaya na sila lahat eh. Kasi kapatid na nila. Buti ka hindi si Domi. Eh bakit pati ang bakit? Ba ganun din sa kanila? Diba ganun din siya? Oo nga. Siya pala pinakamalaki na wala. Kasi yung dalawa ni Mario. Eh ba't ako 150 pare ngayon natatanggap ko sa buwan mo lang? Natatanggap ko yung 150, 152. Ngayon 55, 55. Sige pare na ko. $75. Pag ito na katimanan, sige lang po, biglang sa ako ba naman, hindi ka natin makakuli. Tingin sa atin mga Hindi na natin makakuli. Buti pa nga sa kotse. Gago mo kaya ako pare. Sandaan. Yung nga 50. Siya malaki, 300 plus. Malaki pa ka nakuha mo, malaki 600 ka sa estimate. Yung palaman, hindi pa rin. Ayaw kasi natin siya dito. Kaya sabi ko. Tinatanong ko sila LB.
pareho kami manood ko lang. Malaki lang siya. Hindi pare, yung cash hindi naman siya hindi naman kompleto. Hindi, doon sa cheque. Pero doon sa cash pare, bali wala ka, dapat kung pare-pareho yun. Bali wala ang ingreso. Kung inusukinsi, masunod sila sa iya. Iyan tinuod ang iyang pan. Kasi naman si Panginoon. Sunod sa iyang balay, may balay ka. Ay, hindi na kaya. Hindi nila magagaling. Siya ang inahaya sa iyang balay. Naglabas na ng ulat ang kalihim ng Department of Social Work and Development o DSWD tungkol sa mga kaganapan sa Haran. Hayaan ninyong basahin ko ang ilang mahahalagang bahagi nito at kasama na makikita ninyo ang mga larawan na kuha noong pagbisita ko sa Haran. Conditions of IPs inside Haran, and I quote, "There were around 700 IPs composed of men, women, children, and elderly sheltered inside the compound. The information was gathered through the UCCP Haran personnel. The IPs stayed in makeshift shelters made of bamboo and other light materials. These were covered with tarpaulin and laminated sacks that serves as roofing and walling. Each makeshift shelter was occupied by approximately more than 20 individuals from families composed of men, women, and children. Pertaining to sanitation, as per interview, Haran has provided one antipolo-type toilet for all the occupants. Thus, most of the IPs just dig up the ground of the forested part of the compound. The IPs took a bath 2 times in 3 months only because of the inadequacy of the water supply. They depended on the water ration ordered from private water distributors for their daily use. The IPs have a designated cooking area on the ground near their makeshift shelters. They were divided into clusters according to the area where they came from. The usual food that they cooked and ate were rice, vegetables, canned food, and noodles of different kinds. Their meal is composed of rice and viand, and sometimes they only ate porridge. Health condition. The 911 medical team assisted the SWD personnel to check those who voluntarily sought medical intervention. Most of them were elderly persons who complained of having chest pains, and children who had fever, cough, and colds. They were given first aid treatment, and some were advised to seek further medical attention and hospitalization, such as those children assisted by DSWD who suffered from severe stomach pains. According to the UCCP Haran, they have their own medical team providing regular medical checkups. There were IPs who were brought to Haran in 2014, others just came in February 2015 and July 2015. When asked if they wanted to go home, they were unified. If they wanted to go home, they were unified in answering that they long to go home but will stay at Haran until the military forces are pulled out from their areas. I have a reservation on this part of the report, and I will explain later and show videos. As per assessment, the UCCP Haran shelter is not a conducive place as an evacuation center for the IPs. It poses more risk on the health condition of the IPs and the protection of women and children from possible abuses.
It also hampers the educational development of the children who are supposed to learn academic lessons in a school-like place. End of quote. Sa harap ng kalunos-lunos na kalagayang ito, masisisi ba ako at marapat ba akong batikusin kung ako'y naging emotional? Sa kalagayang ito na aking nasaksihan, hindi lang habag ang aking naramdaman. Nakaramdam din ako ng pagkasuklam sa mga taong responsable sa kalagayan ng aking mga katribo sa loob ng Haran. Nadama ko agad bilang isang ina at isang babae ang kalunos-lunos at di makataong kalagayan ng mga kababaihan at kabataan na nasa loob ng Haran. At bilang isang lumad na inaruga at lumaki sa piling ng aking mga katribong, may pagtutulungan at magandang samahan sa isa't isa. Nangibabaw sa akin ang masidhing hangarin na tuldukan na ang mga pagsasamantala sa kanila ng mga taong ang tunay na layunin lamang ay hiyain ang ating pamahalaan at lasunin ang mga pag-iisip ng mga kapatid kong lumad ukol sa mga usapin na walang kinalaman sa kanilang adhikain sa buhay bilang isang komunidad o pamayanan na may sariling pagpapasya, pamamahala at kasaysayan. At upang lalong maliwanagan ang lahat at maitama ang mga maling pag-aakala, narito ang ilang patutuo, mga factual documentation sa kung ano ang tunay na naganap sa Haran. Tungkol sa paratang na pinilit kong umuwi ang mga lumad at hindi sila nasabihan sa pag-imbita ng mga military. Tingnan natin ang mga audiovisuals na ito. Sa madali na panahon, kinahanglan maibalik na mo sa inyo ang limang na balikan mo ang lahat ng seguridad sa inyo lahat. Ilis mo, bilis ang mga kung ano na pwede na kapag mga tayo. Para sa mga harapan, kanilang kanyang iilan o na ikubutan na nagbuhay mo doon kaya mo usap na chairperson po sa tiko bilang kubutan na nagawin ng buhay. Tungkol sa paratang na pinangunahan ko ang mga otoridad o usurpation of authority. Basahin ko ang ilang mga mahahalagang bahagi ng ulat ng DSWD patungkol sa rescue na naganap noong July 23, 2015 sa Haran. And I quote, "The personnel of DSWD were tasked to conduct the rescue operation of the IP women and children. The team arrived at Davao City Police Office together with the tribal leaders of Kapalong and Talaingod, National Commission for Indigenous Peoples or NCIP, local government units of Kapalong and Talaingod, and other different government agencies for a final briefing before proceeding to UCCP Haran. The operation is in response to the request of the tribal leaders of the IPs in Talaingod and Kapalong, Davao del Norte, to rescue the Lumads who are their relatives and were held at the compound of UCCP Haran for several months already and were restricted to go out and return back to their communities." End of quote. Malinaw po na hindi ko pinangunahan ang mga otoridad. Bagkos, ang plano sa pagsagip sa mga lumad na nasa Haran ay dumaan sa masusing pagplano at pag-uusap
ng mga kinatawan ng mga ahensya ng ating gobyerno kasama ng mga kaanak ng mga lumad na nasa Haran. Kasama po namin noon si Attorney Leonora Quintayo, Chairperson ng NCIP, mga kinatawan ng DSWD ng Region 11, NCIP ng Region 11, at mga kinatawan ng Commission on Human Rights. Tungkol sa issue na tinawag ko raw na babaho ang mga lumad sa Haran, pakinggan po natin ang nangyayari sa audiovisual na to. Si Congresswoman Ilagan po ang kausap ko. Hindi po isang lumad, kung hindi siya po dahil sinabi ko kung ano yung nakita ko na hindi kaya ng kalooban ko. Tungkol sa isyu ng militarisasyon, kung totoong may panganib ang presensya ng military doon, bakit kaya pinili ng karamihan sa mga kasamahan ang manatili sa kanilang komunidad? Alalahanin natin ang video na pinakita ko tungkol sa pagpapakamatay ni Lito Lundia sa Haran. Bakit habang nasa Haran siya, ay nanatili si Tata, ang kanyang asawa at mga anak sa kanilang komunidad sa Bukidnon? Panoorin po natin ang testimonya ng isang dato na ata manubo ng ng taga-Talaingod. Tapos kita mo, ito ang kapit mo. Ito pero plano, 10 minutes. 1 hour, 10 minutes. Pupunta dun sa ano. Ay, kung mag-iaya mo sa misis mo. Tapos ngayon, dinagtur kami. Lahat sila kayo mga Korean. Kasi kung nakakita namin ang transport ng lugar, may kasama yung speed ko. Ilit na ako ang sundan. Kung mga hindi, mamuno-muno masilaan ng mga balay. Dahil noong July 23, siya po ang nagbigay ng mga buses at siya rin po ang nagsabi sa kanyang city police na pangunahan ang rescue sa Haran. Tungkol sa isyu ng Alamara, para mas maliwanagan tayo, pakinggan natin si Ungging Mansaluon, isang bagani ng Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte, kung ano ang ibig sabihin ng Alamara. Balaw gyapon na sa bagani. So kanang bagani, panganang bagani, kung makaya sa bagani sa paghusay, ang problema, mao kanang kung madala ka, igo na wala na ingon nga alam ka. So kung dili na makaya sa bagani sa paghusay ang problema, mao kanang kung sihon na ang tanan nagpupunan sa bagani, magdaghan ni pagka tigo na mo anak diya sa madaghan na diya, mao kanang gitawag na alam. So puro bagani. Kung nagtigo na tanan ang bagani, mao nang hingan sa alam. Tungkol sa issue ng takot ng mga lumad sa pagdating ng kinatawan ng AFP sa Haran na sina General Balutan, Human Rights Officer ng Eastern Mindanao Command, at Colonel Cabreros na siyang nakatalaga sa mga lugar kung saan nanggaling ang mga lumad sa Haran. Pakinggan po natin kung ano ang sinabi ni Apo Bigay sa harapan mismo ng mga sinasabi kong opisyales ng mga sundalo sa aming pangalawang bisita noong July 15, 2015. Tingnan po natin ang audio visual. Niloloko ka. Mas nakadilaw pa sa akin ito. Dilaw ka. Ang dilaw ko na lang. Yun na lang. Ano? Tapos po, ako ang color ko, kulay blue. Siya din ang blue. Siya din ang
So mismo kahilingan po niya ay sana magkasundo na ang mga military, ang mga dato, at yung mga taong gustong tumulong sa amin na iuwi na kami sa Talaingod, baka yung aming mga palay at mga hayop ay mamamatay na. At sabi rin po niya na baka daw yung kanyang mga apo at yung kanyang kapatid na hindi sanay sa init ay mamamatay na. Nabanggit din ang exit conference ni Dr. Chaloka Biani, Special Rapporteur ng United Nations. Totoo pong sinabi ni Dr. Biani na mahalagang magkaroon ng masusing pag-uusap o konsultasyon ang pamahalaan ukol sa mga lumad. Ngunit, ipinagdidiinan niya na ang marapat na makausap ng pamahalaan sa mga konsultasyong ito ay ang mga lumad mismo upang marinig ang kanilang tunay na tinig sa usaping ito. Narito po ang kanyang sinabi tungkol sa isyong ito, and I quote, "I urge the government, in consultation with indigenous peoples themselves, to give greater attention to addressing the causes of displacement, whether it be due to the militarization of their areas or due to the development projects." Nakalulungkot na sa Haran, hindi ang tinig at kagustuhan ng mga lumad ang nangingibabaw at nasusunod, kundi ang tinig at kagustuhan